Hello guys, good morning. Welcome back sa The Captain's Log. Interesado ka ba? Bagong lahat, inibitahan ko kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ko na Captain Chardy. At sana tuloy-tuloy niyong suportahan ng aking mga reels, ang The Captain's Log sa FB. So, ano bang topic natin ngayon? Alam nyo guys, ito na yata ang pinaka-importante vlog na gagawin ko sa buong buhay ko, no? Sana nandyan lang kayo hanggang sa matapos. Kung gaano katagal, hindi ko rin po alam. Kasi ang topic po natin ngayon ay tungkol sa babae. Babae. Bakit ba naman sa dami-dami ng topic yung babae pa? Hindi lang nilalampong babae. Kasi kabuwanan ngayon nila, no? Buwan nila ngayon. At actually, late na nga ang pagbati ko sa kanila. So, shout out pala muna sa mga classmate ko dyan, mga kabatch ko. Hindi ko na po isa-isahin. Mga kaana, kapamilya. So, buwan nyo po ngayon. At saludo po ako sa inyo. Ito po, simulan kong, may naalala kasi ako guys. I-share ko lang sa inyo. Ano ba nagagawa ng isang babae? Nako, napakalaki. Kung natatandaan sa mga pelikula at nangyari sa tunay na buhay, lahat babae ang naging cause. Mapabuti ba? Naging cause ng tulad yung sa Troy. Diba? Ang nag-cause ng digmaan ay isang babae. Ano ba nangyari kay King David? Isang Batsiba lang pa lang ang magpapadumi ng kanyang pangalan. Ganon din kanina King Solomon. Kay Samson. Ganon kalakas ang mga babae. Napaka-powerful pala ng mga babae. Gaano papaka-powerful. Ngayon may naalala ko bigla sa makabagong henerasyon o hindi man bagong-bago. May naalala ko, ikukwento ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Meron akong nakilala, isang babae nasa liblib na lugar. Tahimik lang namumuhay. Ngayon, may isang dayo galing sa Kamaynilaan. Isang bolero. Isang makisig na lalaki. Hindi naman na humaling ang babaang dilag na ito. Kasi normal lang naman na makakita sa mga ganong lalaki. Pero itong lalaki na to, ang daming ipinangako. Alam mo naman tayo mga lalaki, pag naniligaw, napakabait. So ito na, nahulog ngayon ang kalooban ng babae. Ngayon, nagustuhan ng babae, dadalhin daw siya sa Manila. Ang babaeng ito, nanabik. Maganda na ang buhay sa probinsya. Magandang pamumuhay siya ng konti sa probinsya. Nainganyo siya pumunta ng Manila. Saan naging sunod-sunuran lang siya sa lalaki. Actually, may 5 silang anak. Itong lalaki, nagsimula na. Nagpakita ng kulay ng pagiging tunay na lalaki. Siyang masusunod. Pero ang babae, hindi nagpapatinag. Kung matapang ang lalaki, naku po, mas matapang pala ang babae. Pag hindi nagbibigay ng sweldo, hindi buo sweldo, talagang mula gabi hanggang umaga ang pagbunganga, naririndi na itong sa lalaki. Lalabas din pala, may lalabas pa rin pala, may nakakagulang. Galing po, no? Galing talaga ng babae. Alam niyo guys, itong babae, nagkaanak sa awa ng Diyos daw, 5 anak siya. 4 na lalaki, 1 babae. Bukod doon, ano ba kayang gawin ng babae?
Aba, dahil sa hirap ng buhay, hindi siya sanay sa buhay Manila. Pinasok niya na ang lahat ng mga sideline. Hindi niya na kinaila ang pangungutang kung kabila-kabila. Pero magaling siya magbayad. Ang utang dito, pag malapit ng kabayaran, kung hindi mapapakiusapan, mangungutang doon sa kabila para yun ang pambayad doon. Nabuhay yata siya ng ganun. Siyempre may tulong sa asawa niya na lagi niyang binubunganga. So ang lalaki naman, bigay ng bigay din ng kung ano meron siya, binibigay din naman. Napapakain naman ng maayos ng mga anak niya. Yung 5 anak niya, napagaling. Pero dahil sa wise ang babae, kulang yata 5 anak yan. Paano pakakain ng 5 anak? Wala, sa bahay lang siya. At nagmamaneho lang ang isang lalaki. Ito na. Bibili lang yan ng isang lata. Sarap ng ulam ng panahon na yon. Isang corn beef. Inalatan mo, naging maalat ang mapagkasya lang. At may makain lang ang mga anak. Tapos kailangan ang babae na ito, kahit na ganun sila kahirap, mas malaki pa nga itong kabina ko. Mas maayos pa. Ang bahay nila, parang isang sala lang. Isang maliit na isang lang. Wala pang 20 meters. Basta sama-sama daw, sabi niya. Hindi nila intindi, basta malinis lang ang lugar. Itong mga anak niya, kahit na ganun ang buhay nila, hindi niya hinayaan na butas-butas ang mga damit. Makikita mo siya, nagsusulsi. Galing talaga ng mga babae, no? Hindi kaya ng mga lalaki yan. Nagsusulsi siya. Dahil talagang ang mga damit nila ang puputi. Para man lang, kahit pa ulit-ulit, malinis naman ang mga sinusuot ng mga anak niya. Napakagaling talaga ng babae ito. Napakagaling talaga ng mga babae. Ito pa. Nahiyaan niyang ganun lang, pinabayaan niya na yung sarili niya. Although, sabi ko nga dahil sa hirap, bukod sa, alam niyo, yung hindi kinakapalan niya ng mukha niya siguro para makasurvive lang. Sika pa rin siya magnegosyo. Nagtinda siya. Nakaisip siya magtinda. Nangungutang siya ng paninda at pinanininda niya. Tinutulungan naman siya ng mga anak niya. May nagtutulong-tulong dahil sa 5. Diba? 4 ang lalaki ba naman? Nandito na. Kahit ang pagbabalot, pinasok ng babaeng ito. Ang galing talaga ng babae. At ang anak niya nagtitinda. Siya nagluluto para makasurvive. Kung susumahin mo, paano niya nagawa lahat yun? Isang tanong ko rin yan. Ngayon, lumalaki ang mga anak niya. Alam niyo ba, itong babae na to, dahil sa pagiging mabuti niyang babae, pagiging mabuting ina, ito, meron siyang solid na pamilya. Hindi man kagandahan ng kanyang bahay, masaya na siya. Alam mo yung isang tingin lang niya, ang 5, babalik yan. Bawa, nagkagalit-galit man yan 5 na yan. At isang sabi lang niya, isang text lang yan. Magkaayos kayo. Kahit ayaw ng 5, magkakaayos yan. Magtulungan kayo. Kahit ayaw ng 5, magtutulungan yan. At pag hindi nyo tinulungan yung isa, yung ina ang lalapit sa isa. Kung sino may alwan, lalapit yan. Ibibigay sa isa. Kahit mawala ang pera ng ina, ng babaeng ito, ibibigay niya sa kabila na wala. Kaya kung susumahin mo, pag nakita mo pa rin ang babaeng ito, napakasimple pa rin. Ang bahay, simple lang. Alam nyo guys, ganun pala ka-powerful ang babae. Ganun ka-powerful. Kaya niyang sumira ng isang pamilya.
kaya niyang magbuo ng isang pamilya. Kaya niyang magtaguyod ng isang pamilya. So, depende yun sa babae talaga. So, ganun kalakas ang mga babae. Kaya saludo po ako sa inyo mga babae. At alam nyo, guys, yung mga anak niya, lumaki na nga. Isa, dahil 3 na ang seaman. Umuulan pala dito. Hindi ko matatapos ang vlog ko, pero bibilisan natin. Isang kapitan. Bakit ba itong topic ko, no? May ulan talaga. May isang kapitan, may isang chief engineer, may isang chief cook, at merong isang magaling na ship's mechanic sa Australia. Walang hinangad ang babaeng to. Tapusin ko na yung vlog ko. Saludo po ako sa inyo. Ang tinutukoy ko po yung aking ina. Saludo po ako sa inyo. At sa mga ibang kababaihan at sa mga ibang ina, salamat po. At wala kami kung wala dahil sa mga magulang natin, sa ating ina. Kaya habang naririyan sila, kasi kasuhin naman natin sila. Kailangan natin bumawi sa kanila. So, tatapusin ko ng vlog na to. At mukhang babaha ng ulan. Bumuulan pala dito sa kabina din. So, guys, na-share ko lang yung konting kwento ko. Till next time, hindi na po kaya ng inyong lingkod. Umuulan na. Bye-bye.